Part 8 na po tayo ng paglilinis sa kabilang bahay. So, eto nga palang lamesa na puro tambak sa may ibabaw. Ililipat ko yan ng pwesto para mawala siya dyan sa may bintana area. Next naman, pagtatanggalin ko itong nasa ibabaw ng cabinet, yung mga microwave and small appliances, inilis ko nga sa ibabaw dahil ang bala ko talaga is itong cabinet na ito nagsisilbing divider sa sala at kusina. Ipipwesto ko siya doon sa may bintana area. Kasi feeling ko talaga nakakasikip itong cabinet na ito dito. Imbes na mas maaliwalas, maluwag, parang ang sikip niya nga ang tingnan. Inalis ko na rin pala yung mga kortina dito sa bintana. Then itong may sirang electric fan sa may ceiling. Gusto ko na talagang tanggalin yan. So gumamit ako ng screwdriver. Hindi ko talaga matanggal-tanggal. So sabi ko, magpapatulong na lang ako sa pwedeng makatanggal ng ceiling fan na yan. And then next, kinuskus ko nga itong sahig. Dito kasi dati nakapwesto yung lamesa, diba? Dito sa balde, meron yung tubig, laundry detergent, pati na rin pinatakan ko yan ng color safe na bleach. Tapos, buti nakahanap ako ng ganitong floor brush. Medyo nakakangalay siya dahil maliit nga lang yung hawakan niya. Dinala ko rin pala dito yung squeeze mop. Yan yung gamit namin sa laundry area namin. Kaso naisip ko kasi, magkukuskus ako dito. May squeeze mop naman sila dito. Kaso, every time na ginagamit nga siya, parang yung mga butil-butil ng foam, nagtatanggalan na. So, feeling ko, hindi siya ganun ka-effective na. Kaya, mas minabuti kong magbitbit na lang ng sariling squeeze mop pang linis dito. And then, inalis ko na rin lahat ng laman nitong cabinet. Actually, ang mga nakalagay dyan, mga lumang plato, mga baso, kung ano-ano. Alam mo, sa pagtatanggal pala ng gamit dahil sa sobrang dami, nakakapagod talaga, ang sakit sa balakang, as in. Tapos, napansin ko nga na, siguro dahil napaka-open space niya, amoy ihi na ng daga yung loob niya. Kaya nga nung nakausap ko si Ate Kin, sabi ko mas better na alisin na to dito kasi hindi na talaga siya hygienic. And kung ako lang talaga, mas better talaga i-declutter, ipamigay or ibenta itong mga hindi na ginagamit na mga lumang plato, baso, ganyan-ganyan. Pero kasi hindi naman sa akin ito. So ilalabas ko lang sila and sila na magde-decide kung i-let go nila, pero hopefully talaga ipa-let go na nila itong mga ito kasi ilang taon na yan dyan, hindi talaga nagagamit karamihan ng mga yan. Yung iba dyan, yung sobrang luma, sobrang sira-sira, kinakalawang, ipagtatapon ko na talaga, pero yung iba ilalabas ko and sila na pagde-decide din ko kung anong gagawin nila dyan. Ang bala ko kasi talaga is kung ano lang yung kailangan na ginagamit talaga dito sa kusina, yun lang ang ititira ko dito para mas maaliwalas talaga siya. At saka para maiwasan na ngang mamahayan ng mga poops, ng mga daga, mga ipis or kung ano pa. Alam mo, habang tinatanggal ko nga yung mga gamit sa loob ng cabinet, ang dami talagang nagising na mga daga. Ang dami talaga. So, eto nga, at tinula ko na nga siya dito sa my kitchen door para mailabas ko na nga. Medyo may kabigatan talaga ito. And tama nga talaga yung isa nag-comment na the more na may cabinet ka, the more na may storage ka talaga sa bahay, hindi talaga may iiwasang pagtatambakan niya ng pagtatambakan. So, aalisin ko na siya dito kasi the more na nandito siya, malamang hindi yan may iiwasang paglagyan ng kung ano-ano. So, dahil napakabigat nga nito, nagpatulong na nga lang din ako para mailabas siya ng tuluyan sa bahay. So, eto na nga pala yung mga mga nakuha nating gamit. So, yung iba nga pala ilalabas ko na dahil para i-declutter. Sa labas kasi ng bahay, merong mahabang upuan doon na kahoy. So, doon ko ipaglalagay ito. At para hindi nga ako mahirapang magtanggal, gumamit na lang ako ng malaking palanggana para doon ko na lang sila ilalagay para mailabas sila ng isahan ba. Kesa dalhin ko isa-isa yung mga baso, yung mga plato. Naku, nakakapagod lalo yun. So anyway, next ko namang ginawa ay i-clear ko itong sa area ng lababo. Kasi ang naisip ko, meron pa rin mga gamit dito na hindi ko naman pwedeng ilabas. Kasi okay pa naman sila. Yung iba nga, mga bago pa talaga. Hindi pa mga nagagamit, nakabox pa. So for the inom lang talaga ako na malamig na tubig dito. Kasi kapag nakakaramdam ako ng pagod, nagpapahinga ako siguro mga 5 or 10 minutes, inom ng tubig. And then saka ako tutuloy ng paglilinis. Kasi pag tinuloy-tuloy ko siya ng walang pahinga ay Diyos ko, dahil mapapagod ako ng mabilis. And kung mapapansin ninyo, karamihan nga ng mga pintura sa sahig ay nabakbak na nga dahil gaya na nabanggit ko, isang layer ng pintura nga lang yan. So, eto nga palang takip sa may ilalim ng lababo. Disposable tablecloth talaga yan. Nilagay ko lang dyan. So, ang ginawa ko, tinapon ko na nga dahil napakadumi na. At saka, etong mga pinaglalagay ko dito na parang shelf, tinanggal ko na rin kasi puro poops na nga ng daga. At saka,
ang dumi na talaga niya. So, itatapon ko na nga itong shelf na ito. And then, ang gagawin ko sa ilalim is tatanggalin ko na yung mga hindi naman na talaga ginagamit yan. Gaya na lang nito mga malalaking lutuan. Ilang taon na yan dyan. Hindi naman nagamit talaga sa totoo lang. So, lalabas ko na yan doon and sila na nga bahala mag-decide kung ile-let go na nila yan, benta na nila. At kung mapapansin ninyo, may parang kahoy na frame sa ilalim yan kasi ang balak talaga is palalagyan niya ng pintuan. Kaso, yung nakausap na construction worker na gagawa sana yan, hindi na bumalik, hindi na nalagyan ng pinto. So, ang challenging din niyang walisin kasi may mga sumisiksik pa rin mga dumi dito nga sa may likod nung wood frame sa ilalim ng lababo. Gusto ko na talaga siyang tanggalin bilang wala naman na siyang kwenta dyan dahil wala namang pinto. Kaso, ang hirap niyang tanggalin. Grabe. So, napansin ko rin, siguro dahil nandito nga sa ilalim yung tubo ng lababo papunta sa labas, I think merong konting leak kasi medyo iba yung amoy niya. Ganon. Hindi naman OA, pero iba yung amoy niya. So, syempre, hindi ko palalagpasin to. Kukuskusin ko yan. Again, may tubig yan na may detergent at color safe. Then, kinuskus ko siya ng bongga talaga. And para matanggal nga yung excess water, ang ginamit ko dyan ay itong squeeze mop. And yung squeeze mop na yan, ilang buwan na sa akin yan. Gamit na gamit namin yan sa laundry area namin sa apartment kapag umuulan. And even up to now, napapakinabangan ko. Mura lang yan, 100 plus lang. So, kung bet nyo lang ha, ilalagay ko yung link niyan sa comment section. Pero nasa showcase ko rin yan. So, habang inaantay ko matuyo yung ilalim ng lababo, next naman na kukuskusin ko ay dito sa may bintana part. So, ang ginawa ko nga pala ay lumabas muna ako para malinisan ko yung sponge mop, pati na rin yung pang brush. Talagang binleach ko yung mga yun. Kasi syempre, pinanglinis ko yun sa ilalim ng lababo na medyo madumi nga talaga. Kaya, nilinis ko na muna yung pangkuskus ko, pati yung squeeze mop, para mas malinis nga siya once gamitin ko na ulit siya dito sa loob ng bahay. So, nakuskus ko na dito itong area na ito, pero mas lalawakan ko nga yung area na kailangan kong kuskusin this time. And then, sa may pinakadulo kasi napansin ko na medyo merong mga namumuong mga lupa-lupa or siguro mga alikabok yun na namuo. O kaya bonggang kuskus ang ginawa ko. And alam mo ba dati, kasi di ba dito kami nakatira noon, mga almost 4 years, may times na pinapasok ng baha nga itong loob ng bahay. So, ang ginagawa ko dati, ganto, kinukuskus ko siya. Tapos may gamit pa ako noon na steam mop para maglinis ng husto yung sahig. So, pinamigay ko na. Ito na nga yung current situation natin dahil wala na mapagpwestuhan itong microwave at saka yung oven. Nagpasok na lang ako ng isang lamesa muna dyan pansamantagal. And then meron akong inassemble dito na rack. Actually, bookshelf rack talaga ito. Pero naisip ko na dito ko na lang siya ilalagay sa kitchen dahil merong mga small appliances, mga nakabox pa na mga gamit na hindi pa talaga nabubuksan na galing doon sa malaking cabinet. So, dito ko siya ipopwesto para naman mapaglagyan siya. Pala yung ibang gamit, mga plato na usually ginagamit kapag may handaan lang talaga or special occasion. Itinabi ko siya at pinaglalagay ko nga siya sa built-in cabinet na color green na nasa ibabaw ng lababo. Yung mga alam ko na ginagamit naman kapag may special occasion, syempre hindi ko siya inilabas. Nilagay ko lang siya nga doon sa gray na cabinet. And then, the rest talaga, inilabas ko na para sana hopefully ma-declutter na talaga. So, ayan, medyo clear na nga siya. Ang iniwan ko na lang dyan, mga cleaning supplies, mga pintura. Next naman, nakukuskusin ko ay itong sahig sa may harap ng lababo dahil hindi talaga pwedeng hindi ito kuskusin. Dahil syempre, gamit na gamit yung kusina sa bahay and usually may mga tilamsik na mga kung ano-ano dyan. So, mas better talagang makuskus yan. Pasensya na, mukha lang talagang madubitig na yung sahig dahil nga sa pinturang nilagay ko na nabakbak lang naman. Pero, try natin magawa ng paraan yan soon. Kasi, ang pagpapat-tiles ay hindi po option. Wala tayong budget for that for now. Ang paglalagay ng vinyls, hindi rin option dahil gaya nga ng binanggit ko. Pag malakas ang ulan, tuloy-tuloy pinapasok ng baha dito. So, sayang naman kung lalagyan ng vinyl yan. So, ayan na nga at kinuskus ko na rin yung sahig sa opposite side. And ayan na nga, dahil wala na yung malaking itim na cabinet, mas maluwag na talaga siya dito. And mas gaganda pa yan, hopefully. Hindi pa naman tayo tapos. Nasa proseso pa rin tayo. Nasa paglilinis part pa lang tayo. Naalala ko bigla nung mga part 1, part 2 pa lang yata, may mga nababasa kong comment, palitan ko daw yung ilaw na gamit dito dahil madilim nga daw. So ayun, napalitan ko na siya. Malaking ilaw na yan ha, tapos tricolor pa. So anyway, next naman
naman na gagawin ko ay yun sa kabilang side. So, yes, medyo madami nga nakalagay sa may lababo part. Pagpasensyahan nyo na. Pero, gagawa natin ang paraan yan sa mga susunod na araw. Anyway, hindi ako mapakali dahil nga, syempre, expose nga yung mga nandito sa rack na ito. So, gusto ko siyang ilipat doon sa may likod ng pintuan. Ang dati kasi nakapwesto or nakalagay dyan ay yung mga vacuum, walis, dustpan. So, ililipat ko siya dito. And saktong-sakto nga yung size niya dahil nasasarado ko ng or nabubuksan ko na maayos yung pinto and at the same time saktong-sakto talaga siya dyan. So next naman ay iuusog ko lang itong lamesa kung saan nandito yung microwave and then eto naman yung itsura sa sala. So kahit papano maluwag na siya pero makalat pa rin dahil napakadaming ang gamit. So the last time na nagkaroon ako ng paglilinis dito sa sala, marami akong gamit na niligpit para sana i-declutter. So once na mailabas ko na nga itong mga nakatambak sa may harapan ng TV, magpapahinga na ako, matutulog na ako dahil hindi lang halata mga 6 hours po ako naglinis dito. Pagod na ako. So follow for part 9.